What's up guys? Ito ang Windbreaker Season 2, Episode 4. Kung di mo pa napapanood ang mga naunang episodes, panoorin mo muna ito dito para makasabay ka ng maayos sa storya. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Pagkatapos ng matinding laban nila sa Kill Gang at matagumpay nila itong natalo, back to normal na naman sila sa pag-aasaran sa isa't isa. Napansin ito ni Mitsuki at napasabing, mukhang napaka-energetic ng lahat ngayon ah. Sumang-ayon naman sa kanya si Neri at sinabi niya, napakasaya at ganang loob ngayon ni Anzai. Sabay tanong ni Anzai kung ano na ang lagay ni Sakura. Pero sumagot si Neri na wala pa silang balita, at kahit anong chat ay hindi nito binabasa o near-replyan. Kaya kung ano-anong dahilan ang inisip nila kung bakit hindi nakapunta si Sakura sa base camp nila. Pero sinabi ni Anzai na malaki ang posibilidad na ito ay dahil sa nangyari sa laban nila sa Kill Gang, at medyo down si Sakura simula noon. Kaya naman sinabi ni Neri na subukan nilang tawagan siya. Tinawagan na nila, at biglang sinagot ito ni Sakura, na agad nagpasaya sa lahat. Pero agad ding nagbago ang mood nila nang biglang patayin ni Sakura ang cellphone. Nag-alala ang lahat sa kalagayan ni Sakura. Sabi pa nga ni Neri, baka may sakit si Sakura, dahil halata sa boses niya, na sobrang ikinagulat ng lahat. Maya-maya, napatanong si Neri, hindi ba sobrang dami ng dala natin para kay Sakura? Pero sabi ni Hayato, okay lang, first time naman natin bibisita kay Sakura. Napasabi rin si Neri, akala ko din malayo ang bahay nila, kasi sinabi niya hindi siya taga rito. Kaya inassume ko na malayo talaga. Pero dito lang pala, dumating na sila sa location ng bahay ni Sakura, at laking gulat ni Neri para itong abandonadong haunted house. Lumapit na sila sa bahay kahit may halong takot sa ahas o multo. Sinubukan nilang pindutin ang doorbell, pero obvious naman sa itsura ng bahay na sira ito. Napansin ni Hayato na pati ang lock ng pinto ay sira rin. Binalaan siya ni Neri na huwag basta-basta pumasok, pero sumilip pa rin si Hayato at nakita ang sapatos ni Sakura. Sabay bukas ng pinto at sigaw, Sakura, asan ka? Pero walang sumagot, at tila walang tao sa bahay. Napatanong si Neri, tamang bahay ba to? Pero si Hayato, wala nang paligoy-ligoy, agad pumasok sa loob ng bahay. Kaya agad sumigaw si Neri, hindi maganda yung pumapasok kayo basta-basta sa bahay ng may bahay. Pero seryosong sumagot si Hayato, hindi ba sabi mo may sakit siya at nag-iisa sa bahay? Siguradong hindi siya makagalaw, paano kung may mangyari kay Sakura? Kaya naman napasigaw si Neri, oo nga, baka mamatay siya mag-isa. O matae sa salawal. Biglang nagising si Sakura at sumigaw. Baliw ba kayo? Sinong nagsabing pumasok kayo agad at magsisigaw? Lumakad si Sakura, pero sobrang nahihilo ito. Kaya sinabi ni Neri na nagpunta sila para bisitahin siya, at sinabi naman ni Hayato na mukhang matindi ang lagnat ni Sakura. Nabigla naman si Sakura dahil nag-alala lang pala ang mga kaibigan niya kaya nagpunta ang mga ito. Agad na nag-sorry si Hayato at sinabing bumalik na siya sa pagtulog, sabay utos kay Neri na dalhin ang mga regalo nila kay Sakura. Pero nagulat ang dalawa sa kalagayan ng pamumuhay ni Sakura at agad silang nakaramdam ng lungkot para sa kanya. Sabay tanong nila, seryoso ka ba, Sakura, na mag-isa kang nakatira sa bahay? Sumagot si Sakura, oo, anong problema doon? Sumagot naman si Hayato, meron ka bang mga gamot dyan? Bibili kami. Pero tumanggi si Sakura, kaya sinabi ni Neri na kumain na lang siya ng mga dala nila. Tumanggi rin si Sakura, kaya nanibago sila, dati napakatakaw ni Sakura, pero ngayon ayaw na niyang kumain. Hindi pa rin makapaniwala si Neri na nakatira si Sakura mag-isa sa ganitong klaseng kondisyon. Sobrang napaisip siya kung anong nangyari kay Sakura at nasaan ang pamilya nito. Kaya naman agad niyang kinuha ang isang plastic bag at sinabing galing ito sa lahat. At sobrang nag-aalala sila para sa kanya. Seryosong sinabi ni Neri, hindi ko alam ang sitwasyon mo sa buhay, Sakura, pero iisa kang nabubuhay sa ganitong klaseng bahay. Kaya naman mag-relay ka naman sa amin kahit kaunti. Hindi ba kahapon ko pa sinasabi yun? Pero sumagot si Sakura, okay lang ako. Sanay naman akong harapin ang lahat mag-isa, at itutulog ko lang to. Kaya hindi nyo na kailangang mag-alala. Magsasalita pa sana si Neri. Pero pinutol agad siya ni Hayato at sinabing, dinala na natin ang get well gift. Huwag na natin siyang istorbohin. Tara na, umuwi na tayo, Neri.
Ayaw pa sana ni Nirei, pero seryoso na si Hayato kaya agad na lang siyang pumayag. Sabay silang nagpaalam kay Sakura at sinabing tawagan lang sila pag may kailangan siya. Sabay alis na nag-iwan kay Sakura ng matinding kalungkutan dahil nag-iisa na naman siya. Habang naglalakad, pinigilan ni Nirei si Hayato at tinanong, aalis ba talaga tayo? Akala ko ba nag-alala ka kay Sakura? Seryosong sumagot si Hayato, hindi sa ganun. Hindi ko alam anong nangyari sa kanya, sa pinagdaanan niya, at sa itsura ng bahay niya. Sa kalagayan ni Sakura, sigurado akong mag-isa talaga siyang nabubuhay ng mahabang panahon. Sabay tanong niya kay Nirei, sabihin natin nawawala ka, pero pwede kang manghingi ng isang bagay na kakailanganin mo. Ano yun? Sumagot si Nirei, cellphone. Kasi magagamit ko yun para mahanap ang location ko. Sumagot si Hayato, tama. Dahil alam mong gamitin ang cellphone mo. Pero kung may problema ka, at binigyan ka ng bagay na makakatulong sa'yo, pero hindi mo alam gamitin ito, makakatulong ba yun sa'yo? Hindi, di ba? Para kay Sakura yun. Para bang hindi nga niya alam na totoo ang cellphone o maski paano ito gamitin. Kapag hindi siya nagpunta bukas, bisitahin na lang ulit natin siya. Sumagot naman si Nirei, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, pero kahit na ganun, gusto kong iparamdam sa kanya na meron siyang mga kaibigan na maaasahan niya at handang tumulong kahit kailan at kahit saan. Pinanggako ko din kay Sakura na ipapakita ko sa kanya ang daan hanggat makarating siya sa tuktok. Pero si Sakura, palaging gumagawa ng sarili niyang daan mag-isa. Kaya naman gusto kong tulungan siya kapag may problema, dahil gusto kong may maitulong din kahit papaano. Kinagabihan, nagising si Sakura at wala na siyang tubig. Kaya napilitan siyang buksan ang bigay ni Hayato. Nabigla siya nang bumungad sa kanya ang napakaraming pagkain na may kasamang get well letter. Na-overwhelm si Sakura, kaya napasabi siyang, palagi kong nalalagpasan ng mga problema nang ako lang walang tulong sa iba. At ganun naman talaga, hindi ba? Pero bigla na lang pumasok sa isip niya si Boffieren at ang sinabi ni Umamiya, na kaya hindi siya makagalaw ay dahil sobrang nag-aalala siya sa mga kaibigan niya. Pilit niyang tinatanggi sa sarili ang katotohanan. Napatanong siya kung ano ba talaga ang problema niya. Pero agad siyang nagulat nang may marinig siyang malalakas na yapak, tumitibok at papalapit. Inakala ni Sakura na isa itong multo. May kumakaripas papunta sa kanya. Napasigaw siya at nagulat nang makita si Tachibana. Maya-maya, wala nang nagawa si Sakura at halos maglaway na siya dahil sa sarap ng luto ni Tachibana. Sa sobrang excited niya, halos mapasok na ang buong pagkain sa kanyang bibig, kaya pinagalitan siya ni Tachibana sabay sabing, hindi ako makapaniwalang nag-iisa ka lang nakatira dito. Akala ko nga abandonado na tong bahay eh. Hindi ka man lang naglagay ng kurtina o lock sa pinto. At wala ka man lang kagamit-gamit, isa ka bang minimalist? Pinatahimik naman siya ni Sakura sa pang-aasar. Pero seryosong nagsalita si Tachibana at sinabing, masaya ako at bumalik na ang gana mong kumain. Nakasalubong ko nga pala si Nirei at Hayato. Sobrang nagpapanik si Nirei sa pag-aalala sa'yo. Pero maangas na sumagot si Sakura, sus, hindi naman na kailangan yun. Kaya agad siyang sinapak ni Tachibana gamit ang head cooler sabay sabing, baliw ka ba? Nag-aalala na nga sa'yo ang lahat. Sabay dagdag pa niya, nabalitaan kong nakipagsuntukan ka na naman kahapon, Kaya siguro nilanat ka, pero tumanggi si Sakura. Hindi ito dahil sa gulo kahapon. Kaya naman agad siyang inasar ni Tachibana, so totoo pala, na-stress ka dahil hindi ka makagalaw? Dahil nagsisimula ka ng mapalapit sa mga kaibigan mo? Sobrang nagulat si Sakura na halos masuka-suka na siya. Sabay tanong niya, baliw ka ba? Sinong nagsabi sa'yo? Sumagot si Tachibana, madali ka kasing basahin. At sinabi sa akin ni Umamiya. Kaya sinabi ni Sakura, hindi ko tatanggapin yun. Hindi ako ganun kalambat para lang sa ganun ay hindi ako makakilos at makagalaw. Kaya naman nagsalita si Tachibana, pero totoo, hindi ba? Hindi ka makagalaw ng maayos noon. Nahihiyang sumagot si Sakura, kaya sinabi ni Tachibana, ano man ang rason, hindi mo na mababago yun dahil nangyari na. Bakit hindi ka maghanap ng ibang solusyon? Nagulat si Sakura at nagtanong, anong solusyon ang kailangan ko? Sinagot siya ni Tachibana. Bakit hindi ka kasi mag-relay sa iba? Sa mga taong kayang gumalaw kapag hindi ka na makakilos. Nabigla si Sakura at sinabing, nagbibiro ka ba? Kaya ko ang sarili ko. At saka, problema ko to.
Kaya naman kinuha agad ni Tachibana ang niluto niyang pagkain, kaya napasigaw si Sakura. Ano ka ba? Kumakain pa ako, ah? Sinabi ni Tachibana. Akala ko ba kaya mo sarili mo? Bakit hindi ka gumawa ng ganito? Madali lang naman, kailangan mo lang ilagay ang mga sangkap sa kalan. Pero, wala kang ang kalan. Dinalhan ka nila ni Ray ng pagkain at tubig nung dumalaw sila sayo. At pinaglutuan pa kita ng masarap na pagkain para hindi ka magutom. At lahat ng iyon ay galing sa ibang tao, hindi sa sarili mo. Dahil doon, makakatulog ka ng may laman ang tiyan. Kapag nauhaw ka, may tubig kang maiinom. Pero makulit na sumagot si Sakura. Kaya ko naman bumili para sa sarili ko, ah. Ngunit sumagot si Cutie Pie Tachibana. Hindi naman sa ganon. Kahit na kaya mong gawin para sa sarili mo, kung ginawa na ito para sa'yo ng iba, mas magkakaroon ka ng oras para alagaan ang sarili mo. Onti lang ang kaya nating gawin sa limitadong buhay natin. Sabay abot niya ng pagkain kay Sakura, na napatahimik na lang. Inabot na sila ng umaga. Masiglang nagising si Sakura dahil sa cutie pie na si Tachibana. Pagpasok sa school, agad binisita ni Sakura si Kaji at inaya itong makipag-usap saglit. Tinanong ni Kaji, tungkol saan ba? Sinagot agad ni Sakura, tungkol ito sa laban sa Kill Gang. Pero nabigla silang dalawa nang mapansin na marami palang audience ang nagmamarits at inaasar si Kaji. Agad naman nilang nakilala si Sakura. Ah, ikaw pala yung sikat na Sakura na tumalo sa malalakas na gang. Wow, Kaji, napaamo mo ang kagaya niya, ang lupay mo. Dahil doon, agad niyang inutusan sina Kusumi at Enomoto na paalisin ang mga takmol para makapag-usap sila ng maayos ni Sakura. Tinanong na ni Kaji, anong kailangan mo sa akin? Sumagot si Sakura, noong nakikipaglaban tayo sa Kill Gang, akala ko kaya ko mag-isa. Pero mali pala ako, sa huli, kinailangan namin ng tulong niyo para linisin ang kalat namin. Wala akong magawa, kaya ngayon naiintindihan ko na, kailangan ko rin pala mag-relay sa iba para tulungan ako. Paano mo nakakayanang ipahandle sa kanila ang lahat? Paano ba ako magiging kagaya mo? Nainis si Sakura dahil hindi nagsasalita si Kaji. Pero agad siyang pinatahimik nito at nag-isip. Sabay lakad, at bumili ng kape sa vending machine. Pagkakuha niya kay Sakura, nag-isip ulit siya, sabay lakad at dala siya sa rooftop at sinabing, mas maganda pag-usapan ang mga ganong bagay sa lugar na mataas at maluwang. Sabay ulit nang sinabi sa kanya ni Sakura, ano ka mo? Paano ako nakakerli ng masyado sa mga kaibigan ko? Ang sagot doon ay, dahil hindi ko kayang gawin ang lahat mag-isa lang ako. Kaya naman nainis si Sakura at sinabi, pero pag sinabi ang ganitong bagay, para mo na ring inamin na mahina ka. Hindi ko kaya magsabi ng ganong bagay? Pero agad hinablat ni Kaji ang kape at tumakbo sa mga tools, sabay sulat sa kape ng green tea. Kaya tinanong niya si Sakura, ano ta? Sumagot si Sakura ng green tea. Kaya sinabi ni Kaji, tama ka, pero sa loob nito ay kape. Nagtaka si Sakura sa pinagsasabi ni Kaji, kaya pinaliwanag niya. Kahit ilang beses ko sabihin na isa itong green tea, kape pa rin ang nasa loob. Sabay sabing, hindi porket iba ang nakasulat, ibig sabihin magbabago na rin ang nasa loob. Sumagot si Sakura, obvious naman, kaya binara siya ni Kaji at sinabing, hindi ba? Ganun pa rin, sabi ka ng sabi na kaya mo, pero hindi mo naman talaga kaya. Alam mo rin na kailangan mo ng tulong ng iba, pero hindi mo magawa kasi takot ka. Takot kang ma-reject ng ibang tao? Bigla naman natulala si Sakura dahil sa mga past traumas na hanggang ngayon ay daladala pa niya at naapektuhan siya. Sabay naalala niya ang matatalik niyang kaibigan na andyan palagi para sa kanya at sinabi pa niyang mataas ang expectation nila sa kanya. At kapag inamin niya ito sa harap nila, magmumukha siyang mahina. Kaya binara siya ni Kaji at sinabing, hindi ko alam kung ano sa tingin mo ang tinitingnan sa iyo ng mga tao, pero alam na ng lahat na sobrang natatakot ka. Kaya naman sobrang nagpanik si Sakura at napatanong kung paano. Kaya sinabi ni Kaji, halatang halata sa galaw mo. Sabay nagbago si Kaji ng usapan at sinabing, may usapang may multo daw sa rooftop na kinakatayuan natin. Nagtaka naman si Sakura sa pagka-random ni Kaji, pero nagdiretso si Kaji magsalita at sinabing, may grupong umaakyat doon paggabi at nakakita silang babae, nakadress sa dilim. Pero nung binalikan nila ng umaga, isa lang itong plastic bag na nakabalot sa pala. Kaya naman nadismaya si Sakura at sinabing, ano ba sila?
Masyado sila nag-assume at nagdulot tuloy ng pagkabaliw at takot nila. Sabay bara ulit ni Koji sa kanya at sinabing, tama ka, nag-assume ka masyado na ma-reject ka, kaya nabaliw ka at natakot. Kaya pinaalala sa kanya ni Koji na nung nakita ng mga kaibigan niya na naging mahina siya, nabugbog, at nakita na sobrang down, wala ni isa ang nag-reject sa kanya. Para ka kasi baliw na takot ma-reject kahit hindi naman mangyayari yun. Sa pananaw ko, hindi mo sila nakikita kung ano sila dahil masyado kang nakafocus sa sarili mo. Kaya sinasabi ko sa'yo, magtiwala ka sa kanila. Bigla naman nahiya si Koji dahil masyado siyang nagsalita at naparami ang sinabi, pero lalo silang nabigla nang may pumalakpak sa gilid nila at nakita na si Umamiya ito at si Hiragi. Sabay sigaw, ni Swan, Koji. Sobrang laki ng improvement niyong dalawa. Pero naiwang tameme ang dalawa at wala masabi dahil sa hiya. Sabay akbay ni Umamiya kay Koji at sinabing, ayes, Koji nagiging katunog mo si Hiragi. Na sobrang nagpahiya kay Koji na halos mamuti na siya. Hindi na kinaya ni Koji at sobrang na-overwhelmed na siya ng hiya. Kaya bigla niyang nasuntok ng napakalakas si Umamiya, na maski si Koji ay nagulat sa ginawa niya. Ang hiya ay napalitan ng sobrang takot, kaya agad na lang siyang tumakbo para magtago. Pero hindi naman nagalit si Umamiya at pinuri pa nga si Koji, at sinabing, oo nga, nag-improve siya. Mas naging malinis ang suntok niya. Sabay tanong kung ano ang opinyon ni Sakura sa sinabi sa kanya ni Koji. Hindi alam ni Sakura ang sasabihin kaya nagsalita si Umamiya at sinabing, marami akong hindi kayang gawin, minsan badoy at laging sablay. Pero hindi ako takot dahil alam kong lahat dito sa Boffiren ay tatanggapin ako kung sino ako. Pag hindi ko kaya gawin, sila gagawa, at kapag hindi nila kaya, ako gagawa para sa kanila. At ganun ang lahat dito, magre-relate tayo sa isa't isa at magtutulungan. Tinatanggap natin ang kahinaan ng isa't isa. Kaya dapat magtiwala ka sa kanilang lahat at pati sa sarili mo. Nabigla si Sakura dahil ang pinakamalakas na nila ang nagsabi sa kanya na maski ang nasa tuktok ay may kahinaan at kailangan ng tulong ng ibang tao. Dahil dito, agad lumakas ang loob ni Sakura at handa na siyang harapin ang lahat ng hamon na paparating. Grabe, kahit walang ganung aksyon sa episode na ito, puno naman ang leksyon para sa atin at lalong-lalo na sa ating bida. Kaya huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga karika.